Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga go-go sa July 2024? So, ang reading natin ngayon ay collective, usually tungkol sa love reading. Pwedeng mag-resonate to sa inyo o pwede rin mag-resonate sa someone na kakilala ninyo. Pwede rin nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, yung energy natin dito, di ba may babae, lalaki? Hindi yun literally tao na gender. Pwede rin naman energy. Okay? Kasi may case na may nagko-comment sa comment section na yun nga, lalaki daw siya. Pero naka-resonate siya, although babae yung bida sa kwento. So, ganon. Ilugar nyo na lang yung sarili nyo sa energy. Okay? Pwede rin ganon. Anyways, magsimula na tayo. Ito, ano to? So, di ba, trouble coming out of frying pan into fire, lack of progress. Ito, Knight of Wands. Baliktad o hindi. Basta sa love reading, pangit siya yung Knight of Wands. Pero case-to-case basis pa rin naman, syempre. Kung sabihin natin yung Knight of Wands ay napapalibutan ng negative cards, di negative na rin siya, di ba? So, yan, case-to-case basis. Saka depende sa tanong. Pero dito sa case na to, trouble coming, di ba? Ibig sabihin, paparating pa lang. Para sa iba sa inyo. O pwedeng na-encounter na nila tong taong to. Nasa buhay na nila, pero hindi pa dumarating. Yung trouble, parating pa lang. Okay? Kasi may ano tayo, Knight of Wands nga. So, pag Knight of Wands, yun yung tao na mabilis mawala yung energy niya. Energetic siya, pero at the same time, mabilis din mawala. Parang cheetah. Di ba, ang bilis niya nung cheetah. Tapos pag na-exceed niya na yung full speed niya, buong araw na siya magpapahinga. Hindi na niya kayang magpatuloy. Kailangan niya rin magpahinga. Pero pag na full speed na nga niya yung strength niya, hindi niya magpahinga whole day. Yun ang napanood ko. Pero syempre sa tagal ng panahon, nakalimutan ko na kung totoo ba yun. Kung tama ba yung memory ko. So ganun yung case dito. Kung baga, walang staying power. Ayan. Sa madaling salita, walang staying power. So, either na-encounter na ng iba sa inyo itong taong to, o paparating pa lang. Kasi, at first, maging masaya yung encounter. Kasi nandyan yung 10 of Cups. Kita nyo naman, nakalagay happiness, fulfillment. Diba? Yung card na yan. Pwede nga ring wish come true. Ano pa bang meaning yan? Family. Saka contentment. Wala na maisip. So, ganun na mangyayari. Kumbaga, ganun naman talaga. At first, di ba, nandun yung excitement. Kaya masaya. Kaya lang, dun sa uli, kita naman natin, nandun ang 10 of Pentacles. Family card din siya, di ba? Kaya nga, puro pamilya sila. Pero mas stable to.
para sa akin. Yung happiness dito stable. Pwede rin nang galing yung happiness sa wealth, anything na nahahawakan. Material, ganyan. O sa feeling, sabihin natin position, mataas position. Well respected sa lugar nila. Pero sa case na to, pwede rin kasi siyang loyalty. Yung Ten of Pentacles. Kaya lang, baliktad nga. So, wala tayong maasahan na commitment, seriousness dito sa taong dumating na sa iba sa inyo o paparating pa lang. Again, itong taong to ay kung i-describe natin para siyang sabihin natin guwapo, magandang nilalang, attractive, sexy, passionate, creative, masayahin, lagi nagjo-joke, flirty, pwede rin ganun. Saka spontaneous, unpredictable, confident, okay, self-assured, kaya lang, kung pupunta nga tayo sa downside, impatient kasi yan. Saka unreliable. Impatient, unreliable, madali uminit ang ulo, nasabi ko na ba yung impatient? Saka, bukod nga sa walang staying power, paiba-iba ng isip. Masyadong adventurous. Pero sa good side, pwede rin siyang maskulado, sexy, physically attractive. Parang kang nakatingin sa celebrity. Ganyan yung dating. Ganun yung impact ba. Pag na-meet mo tong taong to, may pagka bad boy, bad girl, pwede rin. So, ma-attract tuloy yung iba. Madali siya maka-attract ng crowd. Itong Knight of Wands. Basta, court cards ay wands. Parang celebrity. Parang nakatingin ka sa celebrity. Ganun yung feel. Okay? Pero ito, more like edad ay 30. Sa akin lang naman, gumagawa lang ako ng sarili kong description. Pag ganyan, night, nasa 30 yan sa pananaw ko. 30 to 40. O 39. 30 to 39. Pag naging king queen na yan, 40. Pag page, mga 20, pababa. Sa pananaw ko, naglalagay nga ako ng description para hindi tayo malito. Okay? So, para magka-idea kayo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. So, ganyan yung dating dito. So, sa madaling salita, baka dumating na nga o darating pa lang, nakakausap na ng iba to, at attracted sila doon. O ma-attract pa lang sila kasi parating pa lang. Kaya lang, kung dumating na to, o darating pa lang, wala tayong makakasahang loyalty dyan, iiwan din kayo niyan sa ere. Kasi ganun siya, come and go, hot and cold. Come and go, hot and cold. Prone sa ghosting. Anyways, sabihin natin dumating na sa buhay nyo. O darating pa lang. Di lalo na doon sa dumating na. Ano kaya magandang magamit na card? Parang di naman applicable dito sa reading natin tong oracle. Ito na lang ulit. Taraw na lang. So, dito may tanong tayo.
Para makilala nyo sino naman tong taong to. Okay? Kasi alam nga namang lahat ng dumating sa buhay nyo yun na yun. Diba? Itong sinasabi ko, syempre hindi. So, para makilala nyo, ito yung taong flirty. Isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus ulit. So, umuulit lang, Taurus. Attractive talaga yan. Kung maraming Taurus. O Taurus talaga. Basta wala siyang Saturn na o Pluto. O Mars. Depende. Na pwede mag-cause para pumangit siya. Pero usually pag Taurus, gwapo Gwapo, maganda. Pero again, depende nga sa aspect. Pag tinamaan niya ng pangit na aspect. So, yung maganda na iba. Kakaroon siya ng deformity. Pero pag ganyan nga, sabihin natin Taurus, at okay naman, usually, handsome nga, and beautiful, attractive, graceful. So, hindi ko masisisi yung iba kung bakit ma-attract sila agad sa taong to. Pero again, mataas ang standard nito kasi earth Basta pag earth, meticulous. Mataas ang standard. Gusto niyan, yung someone na mapera. Kasi gusto nila ay stability. Hindi sila magsisettle down sa someone na tingin nila ay hindi nagsiseryoso sa buhay. Wala siyang pangarap. So, ganun natin. So, kaya siya come and go kasi hinahanap niya. Nandun siya sa process na naghanap siya ng someone na fit sa ideal standard niya. Kasi pag earth sign, parang siya, almost perfect yung kanyang standard. Mahirap ma-reach. O close to perfection. Anyways. Natanong ko pa dito. Anong advice? Okay? Sa inyo, tungkol sa taong to. Kung sakaling ma-meet nyo to, wag na makipag-usap. Biruin mo. Ano to? Ace of Swords. Diba communication card to? Ay, nakalagay yun. Communication card. May pagbaliktad. Huwag mo na kausapin. Diba? Magiging baliktad yung communication. Lack of communication na siya. Kasi, useless din naman. Pag kinausap mo pa ng kinausap, mapofall ka lang. Tapos iiwan ka rin sa ere. Edi kayo lang din na masasaktan. So, anong best advice dito ay mag-move on na lang at maghanap ng ibang target. Kasi nga, sabihin natin maging kayo nito, darating pa rin yung panahon na may comparison. Maghahanap siya ng something sa iyo na maiko-compare niya sa ideal person niya. So, pag di mo na-meet yun, syempre, di siya magiging masaya. So, isa lang, ito yung mga naisip kong qualification dyan. May position, mayaman, maganda. Hindi naman siguro sabihin natin, tumitingin sila doon. Pero hindi lang yun ang basehan, yung ganda. Tingin ko nga mas pipiliin pa nila yung may stable job.
kaysa sa someone na sobrang ganda pero walang stable job. So, again, may position, mayaman, may stable job. Matalino. Pero kung di yan mayaman, matalino lang. So, again, iiwan niya pa rin yun. Pero syempre, usually, lahat naman ng matalino, magaling mag-isip kung paano mag-earn ng money. Hindi naman necessarily sobrang talino na Harvard graduate. Ano sila gusto nitong mga to, yung madiskarte. Ayan, di naman necessarily kailangang cum laude. Gusto lang nila madiskarte kung paano kumita. Kasi nga, pera ang pundasyon ng stability. Para bang ito yung source ng respect. Feeling nila ganun. Ito yung pananaw ko ha. Hindi naman to necessarily tama. Pero base sa obserbahan ko. At na mga nabasa, ganun nga. Mahalaga sa kanila ang pera. Status. Okay? Yung status ng buhay. Mahalaga. Grabe, mag 17 minutes na pala to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.